at saka Committee on Amendments ay joint sila. Pero naghiwalay lang kami ng activity for today para ma-accommodate natin yung consultation din sa Maguindanao del Sur at saka Maguindanao del Norte na ginawa din ng mga kasama natin. Tayo sa Cotabato City assign at saka sa SDA. Meron pang mga ibang public consultations na gagawin sa ibang probinsya, pero conscious of the time na remaining sa atin, ang ginawa ay yung mga members ng parliament na nakabase doon sa mga areas like si Deputy Speaker Jet Lim ang gagawa sa Tawi-Tawi, sila MP, si Deputy Speaker Liza Alamia at saka si MP Abrar Ataman ang gagawa sa Basilan, sila Deputy Speaker Sumagayan at saka sila MP Popoy Tago ang gagawa sa Lanao del Sur. So, gagawin pa rin natin na mako-cover natin yung mga areas para marinig natin yung boses ng mga kababayan natin. We understand meron din pong sa SGA. Opo, bukas po yung sa SGA. So, pupunta ko kami sa SGA tomorrow para sa public consultation na gagawin sa kanila. So, gaano po ito kahalaga, attorney, itong BTA number 347 and 351? Importante ho yun dahil ito ho yung pending bills ngayon sa BTA na nagre-reapportion doon sa 7 parliamentary districts na originally ay allocated for Sulu. Pero dahil sa ruling ng Supreme Court na naalis yung Sulu, yung 7 na allocated seats sa kanila ay i-redistribute o i-reapportion doon sa remaining territory ng BARM. Ito yung probinsya ng Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area, at saka yung cities ng Marawi, Cotabato City, at saka ng Lamigan. So you may full support kayo dito sa bill number na to, attorney? Sa ngayon ho ay nakikinig tayo, nagkakandak tayo ng public consultations. Ibig sabihin, nakikinig tayo dun sa mga kababayan natin. Kasi may sarili ho silang mga opinions at positions na hindi necessarily reflected doon sa dalawang pending bills. Ito yung bill number 347 at saka bill number 351. Attorney, ano po yung pinaka-significant differences ng dalawang bill? Minor naman ho yung differences doon. Yung pagkakagrupo lamang ng mga ibang munisipyo at saka ibang mga barangays. So, hindi naman ho masyadong substantive yung variation ng dalawang pending bill. May naririnig na rin tayo na kaiba na proposal ng paggrupo-grupo ng mga local government units at saka territories base doon sa pinapahayag ng mga kababayan natin. How about yung sa SGAO? Doon po sa version ni MP Bayintan, isang seats lang, and then doon sa Bangsamoro government, 2 seats po yung proposal. Opo, tama ho yun. So, isang variance din ho yun na yung isang bill, 347, ay isa lang ang seat for Special Geographic Area, doon sa 351 ay dalawa. So maririnig naman ho natin yung position ng mga kababayan natin, hopefully by tomorrow doon sa public consultation. So sino po yung inaasahan natin bukas na dadalo sa panawing pangdagal natin sa SGA? May send out na ho ng notice yung committee secretariat natin. Joint din ho ito. I understand yung mga local chief executives, mga sectors na importante, mga barangay officials, yun ho yung mga inimbitahan doon sa public consultation. Your imparting words sa sinagawang public consultation. Una ho, gusto kong magpasalamat una doon sa mga kasama ko sa parliament na nag-attend. Yung mga iba ho ay galing pa sa ibang committee, umabol dito. Ganon din ho sa mga officials ng city government, pareho yung executive, legislative, and then yung mga barangay officials natin, mga members ng Moro National Liberation Front at saka Moro Islamic Liberation Front na nagpahayag ng position nila at yung iba pa kong sectors na nandito kanina. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Attorney Nakibs na rin po. Yan po ang buong panayam kay MP Attorney Nakibs na rin sa sinagawang public consultation meeting dito sa Sharif Kabusuan Cultural Complex regarding on BTA Bill number 347 at 351.